Pagod ka na bang mag-aral ng law? Pakiramdam mo ba? Wala kang ibang ginawa kundi mag-aral at magbasa? Habang yung dati mong pangarap at gustong gawin na hindi related sa law, parang lumalayo sa'yo. Ganyan din ang naramdaman ko. At ganyan din ang nararamdaman ko ngayon. At sa video na to, i-share ko sa inyo yung experience ko sa law school at legal career habang ginagawa ko yung mga sideline ko. Konting background lang guys. Nung nasa law school kasi ako, working student ako at marami akong sinasabay na sideline. Naging marketing manager ako ng isang real estate corporation at may business din kaming construction company ng friends ko. After 5 years of law school and 1 take sa bar, naging abogado ako. Bilang abogado naman, nasa litigation practice ako. Ibig sabihin, halos araw-araw akong nasa korte at naghihiring. At gaya sa law school, ang dami kong inaatupag bukod sa law practice. Ayoko mang aminin at nakakahiya mang aminin. Sa totoo lang, na-overwhelm na ako. Isa kasi guys sa mga pinagkakaabalahan ko lately ay yung family resort namin sa Siargao. Bilang ako nga lang yung may experience sa marketing, ako na rin yung nagmamanage doon sa social media. Bukod dito, alam nyo naman na pinagsisikapan kong mag-upload ng video dito sa YouTube channel natin para matulungan kayo sa law school journey nyo. Ngayon, pakiramdam ko kasi kahit lawyer na ako parang nasa law school pa rin ako. Pareho yung hirap, pareho yung struggle, at pareho yung pagod. So anong point? Well, wala. Sinayang ko lang yung oras nyo. Joke lang. Siyempre, ginawa ko yung video na to. Una, para i-share sa inyo yung pinagdaanan ko at pinagdadaanan ko para meron kayong matutunan at ma-apply sa buhay nyo. Pangalawa, meron din kasi akong good news sa huli. Kaya abangan nyo yun. At higit sa lahat, ginawa ko tong video na to para i-encourage kayo na kahit mahirap, posible. Kung naghahanap ka ng inspiration, ito na yun. Kung wala ka pa sa law school at naghahanap ka ng sign kung maglo-law school ka ba, ito na yun. Kung nasa law school ka na, pero naghahanap ka ng sign kung itutuloy mo pa ba or hindi, ito na yun. Isipin nyo na lang, kung kinaya kong maging lawyer kahit ang daming inaatupag, kahit working student, kahit maraming sideline, kung kinaya ko, sigurado ako, kaya nyo rin. Mahirap siya, pero hindi imposible. Kung pakiramdam mo naman, stranded ka kung nasan ka ngayon. Kung pakiramdam mo na umay ka na parang wala kang nararating. Kung pinagdududahan mo na yung sarili mo, ako na yung nagsasabi sa'yo, kayang-kaya mo yan. Masanay na kayo sa hirap kasi pag naging lawyers na kayo, wala rin namang magbabago pagdating sa effort na kailangan mong ibigay. Isipin nyo na lang na training nyo yung law school na yan. So, ano ang ginawa ko noon? At ang gagawin ko ngayon para ma-handle yung naramdaman at nararamdaman ko ngayon. Siyempre, gaya noon, hindi ko hahayaang humadlang ang law practice para habulin yung pangarap ko dati. At nandito ako sa harapan nyo para sabihin sa inyo na dapat kayo rin. Huwag niyong susukuan ng pangarap niyo dati just because busy kayo sa law school ngayon. Okay? Now, dito papasok yung sinasabi kong good news. Para maging good example sa inyo, itutuloy ko pa rin yung pag-upload ng content. I'm committed to delivering content that helps you navigate law school and the legal profession while also finding time to explore your passions and create your own adventures. Alam kong mahirap, pero kasama niyo ako, also trying to figure things out. Bukod dito, nagpaplano rin kasi ako na mag-release ng digital products para mapadali ang buhay niyo, lalo na yung mga working law students dyan, kagaya ko dati. Right now, I am working with a recording studio para sa Audio Caudals, Audio Digest, and many more. Meron din akong kausap na mga digital artists and graphic designers para sa mga checklist, guides, and other visual materials para matulungan kayong mapadali ang pag-intindi sa mga batas. But wait! There's more! Alam nyo ba na ang daming nagme-message sa akin na working students at nagtatanong ng mga diskarte kung paano pagsabayin ang work sa law school. Marami rin nagtatanong sa akin kung pwede bang i-coach at turuan ko sila ng mga study techniques. So naisip ko, since marami tayong working students, at wala pang group or community para sa atin na maraming sinasabay sa law school, napag-isipan kong gumawa nito. I am thrilled to announce our Facebook community, Working Law Students Society Philippines. Sa Facebook group na ito, dito tayo mag-uusap tungkol sa mga diskarte sa law school at mga problema na hinaharap nyo para matulungan natin ang isa't isa. Isipin nyo na lang na parang nasa cafeteria tayo or sa canteen. Dito tayo magkikita-kita at tatambay para magkwentuhan tungkol sa buhay working student. Para naman dun sa mga nagre-request ng law school coaching, titingnan ko pa kung pasok sa schedule ko. Sobrang dami ko kasing ginagawa ngayon guys, pasensya. Sali na lang kayo sa Facebook group natin, dun ko ipopost yung updates.
At para naman sa mga nag-iisip, bakit naman ako sa'yo makikinig? Sino ka ba? Hindi ka naman bar top notcher. Hindi ka naman graduate with honors. Bakit ako makikinig sa'yo? Yun na nga yun guys eh. Madaling makinig at masarap makinig sa mga nakapag-achieve kasi syempre, nasa top sila eh. E paano naman tayong mga ordinaryong estudyante? Syempre yung mga tips nila, applicable yun sa kanila kasi mostly naman, kadalasan, hindi naman sila working. E paano naman tayo? Sino yung magiging boses ng mga ordinaryong estudyante, diba? Kaya nga ako nandito para i-share ko sa inyo yung mga naranasan ko, yung mga ginawa ko, at yung mga diskarte ko para itawid yung law school kahit marami akong ginagawa on the side. Yes, ordinaryong estudyante ako pero kinaya ko. Kaya gusto kong ipakita sa inyo na kahit ordinaryong estudyante, kahit maraming ginagawa, maraming sideline at may mga trabaho, kayang malampasan ang law school at kayang maging abogado. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, kung pakiramdam mo yung mga dating pangarap mo at mga gusto mong gawin ay kinakain na ng legal studies mo, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo dito. At nandito ako para alalayan kayo. For suggestions and questions, please comment them down below. Your feedback is very important to me. Maraming salamat sa oras, sa pag-unawa at sa suporta. Takit sa next video. Paalam!